Welcome po mga kakuya, kung lingkod Jonathan TV Mix Vlogs. Babalik po mga kakuya, kumusta po kayo? Good morning po sa atin lahat po mga kakuya. So ang topic natin for today po mga kakuya, patunayan natin ngayon na biblical ba ang faith alone, na ito ay mga aral ng mga anti-Catholics na talaga na ito ay nakakadelikado na aral na ito mga kakuya. Ito ay galing kay Martin Luther, no? Na faith alone po mga kakuya, no? So talagang ating pag-usapan ngayon na ito ba ay biblical ba ito o unbiblical? Ano ang sabi ng ating catechism o ano sabi ng ating inang simbahan po mga kakuya, at lalo na po higit sa lahat ng ating mga apostol. Bagong lahat po mga kakuya, pasok muna intro. Welcome po mga kakuya, no? So nagbabalik, no? Ako yung lingkod Jonathan TV Mix Vlogs, no? So ating pag-usapan ko mga kakuya sa araw na ito, na biblical ba ang faith alone, no? So yan ang ating pag-usapan ngayon para hindi po ito madinggoy sa iba't ibang uri na tatag lamang ng isang tao. Kaya napakadelikado po mga kakuya kapag kulang po tayo sa kaalaman, lalo na po nagsa-self-interpret tayo sa Biblia na talagang ang tagapagturo ay walang authority. Ganun din yung nakikinig, no? So kumbaga ang tagapagturo ay nasa kadiliman na yung na nakikinig naman ay maakay din niya, kapwa sila mahulog doon sa bangil po mga kakuya. Dahil po ang tagapagturo, kailangan talaga natin hanapin natin yung tagapagturo natin, no? So napakahalaga po mga ang pakikinig, no? So kailangan yung pinakinggan natin na mayroon siyang authority na mga ngaral na lalo na po higit sa lahat po mga yung salita ng Diyos. So ang mga pastor ay wala pong authority, kaya ito ang pag-usapan natin, itong faith alone na ito, dahil sa kanilang self-interpretation sa Biblia ay marami talaga ang naligaw nito, dahil ito ay napakadelikadong aral na ito po mga kakuya. Ito ay nagtuturo na patulog-tulog na lang tayo sa pansitan, no? Kung baga wala na tayong gagawin dahil nga may faith na nga lang tayo, okay na, sapat na sa kanila. Pero ito ay tatanungin natin ang Biblia kung tama ba ito po mga kakuya, no? So anong sinasabi ng Biblia patungkol po dito po mga kakuya? May mga ilang talata na ginagamit dito po mga kakuya, lalo na po sa Episo 2 verse 8 hanggang 9. So mayroon ako mga pastor nito no, na mayroon ako mga pastor ito na ka-discussion na talaga itong paborito nila, itong Episo 2 verse 8 po mga kakuya. Ito ang ating mababasa, no? Hanggang 9. Sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang sinuman ay huwag magmalaki. So dito malinaw na nilalarawan, no, na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at hindi bunga ng sariling gawa. So itong Episo 2 verse 8 hanggang 9 po mga kakuya, ito po ay patungkol po sa salvation, no? Ito ay inuugnay nila mga kakuya, itong Episo 2 verse 8 doon sa kung saan nag-aalay si Kristo ng buhay doon sa cross po mga kakuya. Yun po ay redemption. Di doon sila nagkamali kasi pinag-isa nilang redemption at salvation. So meron tayong upload niyan mga kakuya kung ano ang pagkakaiba sa redemption at salvation, no? So para mas maliwanagan tayo. So sa Episo 2 verse 8 hanggang 9, ito ay salvation, no? So kung i-apply mo ito doon sa kung saan nag-aalay si Kristo ng buhay doon sa krus, yan ay redemption, pagbabayad, no? Ang salvation, ito na ngayon Episo 2 verse 8, pagpapatuloy sa ating mabubuting gawa, no? Dahil ito ay inalok ng Diyos na dapat natin tanggapin dahil nga sapat na, at kaya nga sabi ng pastor aking nakausap, ayan ay talagang buong buo na binayaran ni Kristo doon sa krus ang ating mga kasalanan, ating mga utang, no? Dito malinaw na nilarawan na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, no? At hindi bunga na sarili nating gawa. So tandaan po natin mga kakuya. Ngunit may ibang talata din na nagsasabi hindi sapat ang pananampalataya kung walang gawa. So ito, faith alone na ito. Dito pa lang babasagin na natin po mga kakuya ang kanilang faith alone, no? Pananampalataya lamang. Dito sa Santiago 2 verse 24, nakikita ninyo na ang sa pamagitan ng mga gawa ay inaaring ganap
ang tao. So, take note ha, at hindi sa pananampalataya lamang. So dito pa lang, ito ang tanging talata sa Biblia na direktang binabanggit ang hindi sa pananampalataya lamang. So dito sa mga pit-alon pa lang mga kakuya, dito pa lang ay talagang busted na po mga kakuya, dahil ito sa Santiago 2 verse 28, no, na hindi talaga sapat ang pananampalataya, no, kapag walang gawa, no. So kailangan talaga magsama yan, pananampalataya at gawa. So paano naman natin masasabi na tayo ay sumasampalataya kung walang gawa o walang bunga, no? Hindi natin masasabi na tayo sumampalataya kung wala tayong bunga po mga kakuya. Ganun po yun, no? Kaya mali ang mga aral ito, kaya mag-ingat tayo sa mga aral, lalo na po sa mga anti-Catholics, na lalo po sa mga born again, no, na mahilig ka pit-alon mga kakuya, na delikadong aral to, tandaan po natin yan. Sa Santiago 2 verse 17, ito po, gayon din naman ang pananampalatayang walang gawa, no, ay patay. So ayon dito sa Santiago 2 verse 17, gayon din naman ang pananampalataya walang gawa ay patay. No? So patay daw po mga kakuya. Ayon naman dito sa Matthew 7 verse 21, tiknot ha, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, no, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. So paano yan? Yung sa mga pit-alon dyan, paano tayo makapasok sa langit? Sa mga pit-alon, panay, Panginoon, Panginoon, lagi nagpupuro, pero walang gawa. So dito sa Matthew 7 verse 21 po, Panginoon, paano sila makapasok daw sa kaharian ng Diyos kung sila ay, no, ano daw? Kung kundi gumagawa ng kalooban ng aking, kundi yung daw gumagawa ng kalooban ng sa Diyos, ng Diyos Ama po mga kakuya. So paano kung wala tayong gawa, pit lang, hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos po mga kakuya. Dito pa lang sa tatlong talata na ito po mga kakuya, mga verse, Bible verse, ito solid na talaga na patunayan natin na ang pit-alon ay hindi yan turo ng ating inang simbahan. Higit sa lahat, hindi turo ng ating mga apostol, no? Nagsasabi na talaga kapag walang gawa, no, patay po mga kakuya, po kay Santiago po mga kakuya, no, sa Santiago 2 verse 17, no. So ikalawa, no, pagtuturo ng Biblia po mga kakuya. So Biblia ang ating pasagutin, hindi yung sarili kong interpretasyon, dahil sa mga pastor na nag-self-interpret po, tandaan po natin ayon sa Hosea 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge, no. So ibig sabihin ang pagse-self interpret sa Biblia, isang lack na knowledge po yan mga kakuya, delikado po yan, dahil nagtuturo tayo na hindi naayon sa turo ng ating inang simbahan, higit sa lahat yung ating mga apostol, no. So kung ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos at nagsimula sa pananampalataya, Episo 2 verse 8, ito ay paborito talaga nito mga kakuya, tandaan nitong Bible verse, Episo 2 verse 8 hanggang 9, paborito, ginagamit nila yan mga kakuya, kaya nga ito ay salvation, no, hindi yan redemption. Magkaiba yung salvation sa redemption. So i-apply nilang Episo dito doon sa napako kung saan nag-alay si Kristo ng dugo, no, sa yun daw ang pagliligtas na para na sa lahat. Is mali, wag niyong iugnay yung Episo 2 verse 8 hanggang 9 doon sa kung saan nag-alay ng buhay si Kristo. Yun ay redemption, pag-aalay, pagbabayad. Ang salvation, yun yung yung pagtanggap natin sa bayad na yun para parang ano ba, paglalakbay, no, para patungo doon sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, may analogy ako nagbigay nga nito, kung papanood nyo ang aking video po mga kakuya ng redemption versus salvation, no. So para bang analogy, nagbigay ako doon, no, parang barko, nalunod ang barko at ang kapitan nagbigay sa iyo ng lifeboat, no. So yung lifeboat na yun, naligtas ka na. So tuluyan ka na bang ligtas kung natili ka lang doon sa lifeboat? Hindi, dahil hindi ka pa sigurado eh. Dahil kailangan mong pumunta doon sa pangpang. Yan ang pagpapatuloy nga sa ating pananampalataya para yun ang salvation, no? Kaya nga tinutulungan na tayo ng Diyos, o binayaran na niyang buong buo doon. Sabi nga ng pastor, hindi daw kung ikaw full payment o hindi half whole payment. Talagang full payment talaga yun. Binayaran nga eh, no, na hindi natin kaya bayaran. Yun ay redemption. Hindi po, wag mong i-apply yung salvation doon. Magkaiba ang redemption at salvation. Kaya dan siya nagkakamali po mga kakuya, no? So dito, ngunit ang tunay ng pananampalataya ay dapat magbunga ng mabubuting gawa, no? Ayon nga yan sa Santiago 2 verse 26, no? Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. So kaya nga tama naman, no? So kung nananampalataya, kung hindi ka naman sumusunod sa Diyos, ay bunga ba yung pananampalataya mo na hindi ka sumusunod sa Diyos? Mali, no? Kailangan hindi yan pwede paghiwalayin po mga kakuya. So ikatlo, posisyon ng inang simbahan. Ano bang posisyon? Ano bang stand ng ating inang simbahan dito patungkol ito? Hindi tinanggap ng simbahang Katolika ang idea ng pit-alon sa parang tinuturo ng mga protestante, no? Ayon sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1815, no, ang pananampalataya na walang pag-asa at pag-ibig
ay hindi nagpabanal, no? So talagang hindi daw nagpapabanal po mga kakuya. Ayon po sa Council of Trent, no, sa 1547, itinuturo na ang tao ay inaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Ito yung tinatawag na faith working through love, Galatia 5 verse 6, no? So yan po yan ang ating turo ng ating inang simbahan po mga kakuya. Ayon po yan sa Council of Trent 1547. So anong analogy natin ito? Mas lalo natin maintindihan, no? Isipin na kaligtasan parang isang bangka. Ito na nga, no, una, ang biyaya ng Diyos ang tubig. Tanda na, ang biyaya ng Diyos ang tubig na nagbibigay buhay sa paglalayag, no? So nagbibigay buhay doon sa paglalayag. Ikalawa, ang pananampalataya ang layag, no? Ang pananampalataya ay layag na nagbubukas upang sumalo sa hangin ng biyaya, ano? So tandaan po natin yan. Ikatlo, ang mabubuting gawa ang timon na naggagabay sa tamang direksyon, no? Na kung alinman dito ang mawawala, mahihinto o maliligaw ang paglalakbay. So napakaganda yung analogy nating nabigay po mga kuya, no? Na talagang nagbibigay sa atin ng inspirasyon nito araw-araw. Ito yung nagbibigay tayo ng araw-araw katikisim po mga kakuya. So anong sabi ng mga apostol dito? Tanungin din natin ang ating mga apostol kung pasado ba itong pit alone na sinasabi nila po mga kakuya. So tanungin natin ang mga apostol ayon dito sa pinakadiretsong pahayag laban sa mga pit alone na talagang pinaglaban talaga nilang pit alone na yan, na hindi yan unbiblical po talaga yan mga kakuya. Walang turo po, lalo na po mga apostol. So tanungin natin ang mga apostol ayon po dito Santiago 2 verse 24. Ito po ang ating makikita. Nakikita ninyo na sa pamagitan ng mga gawa ay inaaring ganap ang tao at hindi sa panampalataya lamang. Ayon po yan Santiago 2 verse 24 po mga kakuya. Santiago 2 verse 26, tuloy lang natin. Kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So napaka-biblical po mga kakuya na talagang si Santiago ay malinaw sa pananampalataya na hindi sinusundan ng gawa ay walang saysay. Kaya nga mali yung, kaya nga delikado nga, sabi ko nga sa entrada pa lang po mga kakuya, delikadong aral nito, pit alone, no? So talagang para bang tinuturuan tayo, wag ka nang gumawa ng mabuti diyan, basta ligtas na tayo. Para bang tinuturuan tayo maging tamad, no? So hindi po yan turo, no? Mali po yan. Talagang mag-ingat po tayo sa mga tagapagturo natin nga na walang authority ay talagang talagang delikado po mga kakuya. Kailangan ang tagapagturo mo, siyasatin mo kung ano saan galing yung authority niya. Kung pastor yan, lahat ng pastor ay walang authority, kundi ang sa mga pari lamang ang binigay ng authority. Ang mga aral na tradisyon na binigay ng mga apostol nasa ating inang simbahan sa pamagitan ng ating mga kaobispuhan, lalo po sa ating pinangunahan ng ating mahal na Santo Papa ngayon, si Leo XIV, no? So yan po yung pinaka Yahweh, no? Susi, no? Na talagang sa apostolic succession po mga kakuya. So kung walang apostolic succession mga pastor nila, ay piki po yan po mga kakuya. Huwag po tayong makinig dyan, no? So ayon kay Apostol San Pablo, dagan pa natin, madalas siglamas ang Apostol San Pablo, no? Suporta ng pit alone, pero kung babasahin ng buo, so ito ginagamit nila itong Epistle 2 verse 8 hanggang 10, no? Ito po ang ating mababasa. Sinasabi niyang tayo ay naligtas sa pamagitan ng biyaya. Tikno ta, ginagamit ng mga protestante ito. Biyaya sa pamagitan ng pananampalataya, ngunit dinugtungan niya ng sapagkat may dugtong. So pinuputol nila po mga kakuya, may dugtong ito sa verse 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. May dugtong pala mabubuting gawa na hinahanda ng Diyos ng una upang ating lakaran. So mayroong gawa pala, may dugtong. So pinuputol lang nila mga kakuya hanggang lang sa Episode 2 verse 8 hanggang 9. Pero dugtong natin sa verse 10. So dito ang dugtong, sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na hinahanda ng Diyos ng una upang ating lakaran. May gawa. So talagang ibig sabihin hindi gawa ang pinagmula ng kaligtasan, pero dapat itong magbunga ng mabubuting gawa nga. Yun nga, tama talaga sa Roma 2 verse 6 hanggang 7, sapagkat ibinigay ng Diyos sa bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. No, sa mga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti ay buhay na walang hanggan. So yan po yung
Yan po yung reward natin, no? Magpatuloy tayo ng mga mabubuting gawa ay makamtan daw natin ang sa pamagitan ng pananampalatayang gumagawa ng sa pamagitan ng pag-ibig, no? So talagang yan ang paggawa ng mabuti ay may buhay na walang hanggan. So yan po yung sa Roma 2 verse 6 hanggang 7. So, sa Galatia 5 verse 6, ito po ang ating mababasa. Sapagkat kay Kristo Jesus ang pagtutuli o di pagtutuli ay walang kabuluhan, kundi ang pananampalatayang gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. So napakaganda po mga kuya, ayon po yan sa ating nabasa po mga kuya. So ano masabi ni Apostol Pedro dito, unang Santo Papa natin, no, unang Pedro 1 verse 17. Kung tinatawag ninyo na ang Ama ang humahatol ng walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot sa buong panahon ng inyong pangingibang bayan, no? Pangingibang bayan. So dito malinaw na ang pamantayan ng Diyos sa paghatol ay hindi lang, no? Hindi lang sa pananampalataya kundi pati sa gawa, no? Talagang ayon po yan sa 1 Pedro 1 verse 17. Dagdagan pa natin dito sa 2 Pedro 1 verse 5 hanggang 7. Ito po ang ating mababasa. Hinikayat niya ng dagdagan ang pananampalataya ng kabutihan, kaalaman, pagpipigil sa sarili, pagtitiis, kabanalan, pag-ibig sa kapatid at pag-ibig sa lahat. So yan po yan sa hinihikayat daw na niya na dagdagan ng pananampalataya, kabutihan, kaalaman. So mayroon talagang paggawa po mga kuya. Malinaw pa sa sabaw ng pusit po mga kuya. Dagdagan pa natin pangapat, si Apostol Juan. Nagsasabi din si Apostol, ano sabi niya? 1 Juan 3 verse 18, ito po ang ating mababasa. Mga anak, huwag tayong magmahal, no, sa pamagitan ng salita o ng dila lamang, kundi sa pamagitan ng gawa at ng katotohanan. So ito nga may analogy ako dito po mga kuya. Kung example, nang ligaw ka ng babae o jowa mo o crush mo, sabihin mo lang ba, I love you mahal. Hanggang doon ka lang, pero hindi ka naman nagbibigay ng bulaklak o chocolate o wala kang, hindi mo binigyan ng action, puro salita ka lang. Matatawag ba yung mahal mo yung isang babae? Siyempre hindi, kasi wala kang ang ginagawa puro ka lang salita Ganun po yung analogy po yan mga kuya, no? So kung pananampalataya, walang gawa ay patay. No, so hindi magbunga ng walang bunga ay talagang delikado. So ayon pa sa Apocalypse 20 verse 12, at hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang mga gawa. So hinatulan daw ang mga patay ayon sa kanilang mga gawa. No, so ang pahayag ng mga apostol po mga lahat sila ay nagtuturo na alin? Una, pananampalataya ang simula ng relasyon sa Diyos. Ang ikalawa, mabubuting gawa ang bunga at ebidensya, no, ng tunay na pananampalataya. Ikatlo, pananampalataya na walang gawa ay walang kabuluhan, no, pagdating sa kaligtasan. So delikado talaga ating kaluluwa dito pag ganito. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo mga kakuya kanina na talagang delikado talaga po mga kakuya ang ating ganitong turo, no, kung ito ating susundan ang kanilang mga trumpet alone, no. So napakadelikado lalo na po ang ating kaluluwa, no. So anong sabi ng ating Catechism, the Catholic Church sa CCC, no, 153, ito po ang ating mababasa. Ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos, isang ito'y tinatawag nga mga kuya na sobrenatural na virtud na ibinigay niya. So hindi ito galing sa sarili nating lakas kundi sa biyaya ng Diyos. So napakaganda. So kailangan na magbunga ng pag-ibig at gawa. Ayon po dito sa Catechism of the Catholic Church paragraph 1815. Ngunit ang pananampalatayang walang pag-asa at pag-ibig ay hindi nagpababanal. Kahit ang pananampalatayang gumagawa ng mga kababalaghan ay walang kabuluhan kung wala itong pag-ibig. So talagang dito malinaw, walang saysay talaga daw po mga kuya ang pananampalataya kung hindi nagbubunga ng pag-ibig at gawa. So talagang talaga sa ating inasimbahan na mayroon tayong dapat gawin. No, ayon sa Catechism of the Catholic Church paragraph 1821, itinuturo na ang pag-asa sa langit ay nangangailangan ng pagtitiis sa paggawa ng mabuti hanggang wakas. Kasi nga ang mabuti ito, napakahalaga pananampalataya at gawa. Talagang relasyon niya, magkasama talaga yan, no? Kailangan ang pananampalataya, kailangan magbunga. Katulad sa akin, sa araw-araw ko pakikinig ng mga aral at salita ng Diyos, ito na yung bunga. Nagsasalita na ako ngayon sa inyo, sa harapan niyo. Ngayon, kung hanggang pakikinig lang ako at sinasarili ko, ay walang saysay yung
pananampalataya ko na hindi ko naman din isinishare sa inyo. Ganun po yun po mga. Kailangan magbunga talaga siya. Tapos, dahil malayo ako sa pamilya ko, kailangan magbunga ulit. No? Kailangan magsanga-sanga din ito. Kailangan naman ituro ito sa ating mga anak, no? Kailangan, dati hindi tayo nagbibigay ng catechism sa ating anak o social media lang. Kailangan pagdating sa ating pamilya, nandoon pa rin yan. Kailangan pa rin natin i-share doon sa ating mga anak o sa ating pamilya kung saan tayo nabibilong, no? So ang ikatlo, ito tinatawag din mga kuya na justification, ng pag-aaring matuwid, no? No? So ayon dito sa Catechism of the Catholic Church 1991, ito po ang ating mababasa. No? Ang pagbibigay ng katarungan at gawain ng biyaya ng Diyos ay pinapaging matuwid tayo sa pamagitan ng pananampalataya at binyag. So, ayon naman sa Catechism of the Catholic Church 1993, ang pagpapaging matuwid ay nagsimula sa biyaya ng Diyos at pananampalataya, ngunit kailangang tumugon ang tao sa pamagitan ng kanyang mga gawa. So take note po yan, no? So ang pagtanggi sa ideya ng faith alone na walang gawa, ayon sa Council of Trent, no, na bahagi ng opisyal na turo ng simbahan at ipinagkaloob sa katuruan ng Catechism of the Catholic Church CCC, ay nagtuturo kung ang sino mang magsasabi na ang tao ay inaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya lamang nang hindi kinakailangan ng pagkikipagtulungan sa biyaya, siya ay siya ay atinima, no? Ano tawag niya sa anatima? Ang tawag sa biyaya, siya ay anatima. No, so ayon sa Catechism of the Catholic Church, pananampalataya, kaloob ng Diyos, simula ng kaligtasan, pag-ibig at gawa, bunga na at ebidensya, tunay ng pananampalataya. Katlo, kaligtasan, biyaya ng Diyos, pagtugon ng tao sa pamagitan ng pananampalatayang gumagawa sa pag-ibig, ayon po yan sa Galatia 5 verse 6 po, mga kakuya, no? So talagang napakaganda po mga kakuya ang ating talakayan ngayon. Talaga ito nagbibigay po talaga po mga kakuya, no? So sa ating pang-araw-araw na pananampalataya bilang mga binyagang Kristiyano po mga kakuya, no? So talagang napakaganda po mga kakuya ang ating aral ngayon, na talagang faith alone ay talagang hindi talaga unbiblical talaga po mga kakuya. So itong faith alone po mga kakuya, saan galing ito? Galing ito kay Martin Luther, no? Ito si Martin Luther sa taong 1483 hanggang sa 1546, siya ang pangunahing nagpasikat ng sola faith, no? Sola faith na ayon sa kanya ang tao ay naaring ganap. Ito'y tinatawag ng justified, no, sa pamagitan lamang ng pananampalataya, hiwalay sa anumang gawa, no? So noong sinalin niya ang Roma 3 verse 28 sa aliman, idinagdag niya ang salitang allen, tinatawag na alon, no, sa talata, kahit wala ito sa original na Grego talaga, no, dinagdagan pala. So grabe, sa original na Greek anong nakasulat? Ito yung nakasulat sa original na Greek po mga kuya, no? Ito yung tinatawag na justified by faith alone apart from works of the law, no? So ayon po yun sa original, ulitin ko, sa original Greek, no, justified by faith apart from work of the law. So sa version ni Luther, itong ating sa version niya, justified by faith alone apart from work of the law. So dahil dito tinulig siya ng simbahang Katolika na binigo niya ang teksto. So dito talagang sinita siya, no, sa ating inasimbahan dahil ang original ay iniiba niya po mga kakuya, no? So sa mga reformers na sumusunod kay Luther, si John Calvin, no, pinagtibay ang faith alone, no? So yun na yung sumusunod sa kanya, no, pinagtibay, no, itinuturo na mabuting gawa ay bunga lang ng pananampalataya, ngunit walang papel sa justification, no? So si Heinrich Zwingli, sumang-ayon kay Luther na tinanggihan ang anumang sakramento bilang bahagi ng pagpapaging matuwid, no? So grabe, sinusuportahan ng mga anti-Catholics talaga. Bakit iba ito sa turo ng unang simbahan? Sa unang 1,500 na taon ng Kristyanismo, walang church fathers na nagtuturo ng faith alone sa paraan ng mga Protestante, no? Sa lahat ng unang Kristiyano mula sa 1st, 4th century ay nagtuturo ng kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Una, kalawa, pananampalataya, pagsunod at mabubuting gawa, no? So hindi galing kay Kristo ang sa mga apostol,
no, ang mga Pit Alon na yan, bagong aral umusbong noong 1500 na siglo sa panahon ni Martin Luther, no, tinanggihan ng simbahang Katolika, no, sa Council of Trent sa 1547 na nagsasabing kung ang sino mang magsasabi na ang tao ay inaaring ganap sa pamagitan lamang ng pananampalataya lamang, siya ay anathema, no. So yan po yung ating talakayan po ngayon po mga kaya mag-ingat po tayo dahil marami talaga ang naligaw nito, lalo na po sa mga dating Kristiyano tas naakay ng mga born again. Grabe. So ipanalangin natin sila po mga kuya na makatagpo sila sa tunay na aral at tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Walang iba, the Catholic Church founded by Jesus Christ po mga kakuya. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuyano. Mag-ingat at magsuri po para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang uri na tatag lamang ng isang tao. Ayon sa Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge po. Mga tandaan po natin yan. Delikado kapag wala po tayong background sa tunay na aral at tatag nating Panginoong Hesukristo. So muli, Pro Deo Iglesia po mga kakuya, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. God bless at ingat po kayo palagi po mga kakuya.